Magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang pagkapasimula na ating pananambahan, tunghayan po natin ang isang inihandang prelude number. Nawa ay maging pagpapala ito sa ating lahat. Maraming salamat po. The glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bend my knee and worship you, Lord. I will proclaim the glory of the risen Lord, who was slain to reconcile man to God. Forever you will be the Lamb on the throne. I gladly bend my knee and worship you, Lord. Forever you will be, the Lamb upon the throne, I gladly bend my knee, and worship you, Lord. Lord, I worship you, Lord. Lord, I worship you, Bilang bahagi ng ating call to worship o panawagan sa pagsamba, ating basahin ang ating teksto para sa umagang ito. Ito ay matagpuan sa Joshua 21:43 hanggang 45. Joshua 21:43 hanggang 45. Sa gayoy, ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang isinumpa na ibibigay sa kanilang mga magulang at kanilang inari at tumahan doon. At binigyan sila ng kapahingahan ng Panginoon sa palibot ayon sa lahat ng kanyang isinumpa sa kanilang mga magulang, at walang tumayong isang lalaki sa lahat ng kanilang mga kaaway sa harap nila. Ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang mga kaaway sa kanilang kamay. Wala nagkulang na isang mabuting bagay na salita ng Panginoon sa sambahayan ng Israel
lahat ay nangyari. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Habang tayo ay nasa isang sandaling katahimikan, iyuko natin ang ating ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Hingi natin sa Panginoon ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Isuko natin ang ating buong sarili sa Kanya at hilingin natin ang paggabay ng Banal na Espiritu sa ating pananambahan. Tayo ay manalangin. Aming muling pinasalamatan at pinupuri kayo, O Diyos, dahil sa inyong dakilang katapatan at pag-ibig sa amin. Sa inyong pagkalinga at pagbabantay sa amin sa nagdaang isang linggo, sa pag-iingat sa amin mula sa anumang sakit o kapahamakan, sa kasapatan ng aming mga pangailangan. Nawa ay muli ninyo kaming pangunahan sa pananambahang ito. Maramdaman nawa namin ang inyong banal na presensya sa bawat bahagi nito at ang inyong pagkilos sa bawat isa. Magligtas kayo ng mga kaluluwa, Panginoon. Mangusap nawa kayo sa mga wala pang katiyakan ng kaligtasan at ng tahanan sa langit, upang sila nawa ay magpasyang tumawag sa inyo sa pagsisisi, pagtitiwala at pagsuko ng kanilang buhay. Nawa ang buong panambahan na ito ay maging kagalakan na inyong puso, O Diyos, at magbigay ng kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa, at tayo naman po ay dadako sa ating pananambahan sa pamamagitan ng pag-awit. Ating pangawitin, There Shall Be Showers of Blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now us to God we're confessing, now us on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Every promise we can
Every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we'll climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Atin pong kamustahin ang bawat isa, batiin natin sa pamamagitan ng ating chatbox at ating awitin, Faithful and True. The mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true. When everything around me gives way, faithful and true, that leads me from day to day. My Lord, you're faithful and true. You answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true.
Muli po ay magandang umaga sa bawat isa at tayo naman po ay dadako sa mga announcements of activities ng ating iglesia. So mamaya po, 2:30 ng hapon, tayo ay magkakaroon ng annual membership meeting. Ito ay sa pamamagitan ng Microsoft Teams. So atin lamang pong antayin yung link na i-share mamaya upang tayo makalahok sa meeting na ito. Sa darating naman po na February 7, tayo magdiriwang ng karawan ng ating pastor at Pastor Sunday. So nawa po inaanayahan lahat ng mga fellowship group na nawa ay paghandaan na po natin or i-ready na natin yung mga assignments na nakaatang sa atin. Sa darating naman po na February 14, kasabay ng Araw ng Mga Puso, tayo po ay magdiriwang ng Couples Sunday. Para naman po sa mga nangangailangan o sa mga nais magbigay ay makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Kay Ma'am Lisa Beronio at kay Brother John Mata, ang mga numbers nila ay naka-flash sa screen. Bethany Fellowship Time or BFT. Ito'y Lunes hanggang Sabado ng alas 8 ng gabi. COVID Bible School ng ating pastor. Ito'y Lunes hanggang Sabadong mapapanood tuwing umaga sa ating YouTube channel at sa members BBC Cubao group chat. Children's Ministry. Patuloy pa rin po ang ating Children's Ministry sa pamamagitan ng Google Classroom every Sunday. Meron po tayong beginners class, mga edad 3 hanggang 8 taong gulang. Ito'y 12:30 hanggang 1 p.m. At meron din tayong juniors class from 9 to 12 years old naman. Ito'y 1:15 to 2 p.m. Maligayang kaarawan sa January 17 ngayon. Francine Faith Aday Rita. Belia B. Lasudan. Ito po yung Taytay Bible Study natin. January 18, Monday. Mark Anthony Cavan. Dorothy Batuhan. January 19, Tuesday. Ninya Grace Mamaril. Joy Miranda. And Hannah Joyce Dator. Janet Tambobong Barlongo sa ating Bible study sa Taytay. And January 20, Wednesday, Richard Allen Garcia. January 22, Friday, Roland Rodrigo, Anakleta C. Mapalad, Rogelio Jr. Mulang. And January 23, Saturday, Veronica de Guzman. At happy wedding anniversary din po, January 22nd, Friday, Sir Moises and Ma'am Basilisa Beronio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Inaanyayahan po ang mga miyembro ng Bethany Baptist Church Cubao na may mahal sa buhay o kakilala na mag-enroll sa New Life Class. Una ay upang matiyak ang kanilang personal na kaligtasan at upang maunawaan pa ang church membership nito. Pangalawa ay upang ihanda sa pamumuhay bilang aktibong miyembro ng iglesia. Makatatanggap ang mga magsisipagtapos ng libreng t-shirt at certificate. Para naman sa discipleship class and one-on-one program, ang pag-aaral na ito ay upang mapatibay ang pundasyong espiritual ng bawat miyembro bilang disipulo ni Kristo sa kaalaman, paniniwala, pag-uugali at kasanayan. Gayon din, upang ihanda bilang discipleship makers. Mayroong 1.5 oras na pag-aaral isang beses lamang isang linggo. Kaya, handa ka na bang magpagamit sa gawain ng Panginoon? Tara na! Kausapin lamang inyong lingkod, Minda Vulgar, para sa ibang detalye. Maraming salamat po. Halina't sumali sa ating Gospel Video Contest. Ito ay may papremyo na 10,000 pesos para sa first prize. Ang contest na ito ay bukas sa lahat ng miyembro ng Bethany Cubao at ang deadline ng rehistro ay sa January 31, 2021. Ito naman ang criteria for judging.
content, creativity, at technicality. Para sa karagdagang detalye at rehistro, bisitahin lamang ating Facebook page, facebook.com/bbccubao. Tara na! Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya, lalo na nung pandemic, sapagkat hindi siya nagpabaya sa amin, lalo na sa aming pangangailangan. Bagamat hindi ako nakatanggap ng tunay na nandun ang kanyang pagkakalinga, at ang Bethany Cubao, lalo na ang ating pastor, ay hindi nagkulang sa amin. Kaya nagpapasalamat ako ng lubos-lubusan. At ang aking pamilya ay walang anumang karamdaman. Lumipas man ang panahon, nandun ang protection ng Diyos. At
lalo akong namamangha sa kanyang kabutihan sapagkat nangyari man ng pandemic na ito, ang kanyang mga anak ay kanyang naproteksyonan, lalo na sa lugar namin, bagamat maraming tao, andun ang pagkakalinga niya sa amin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa kanya ng marami at patuloy nagpapasalamat sa mga pagpapalang aming nakamit ng aming pamilya, lalo na sa suporta ng Bethany Cubao. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa binibigay pong lakas sa aming pamilya, sa buong member po ng Bethany Baptist Church. Hindi po kami pinababayaan ni Lord sa araw-araw namin mga pagkain. Lagi po niya kami ginagabayan, pati po lahat po ng mga apo ko. Lagi po binibigyan kami lagi po ng Panginoon ng lakas araw-araw, pati po yung mga tulong na binibigay po sa amin ni Pastor. Ganyan po kung kumilos sa Panginoon sa amin. Lagi po kami binibigyan ng lakas. Salamat po. Purihin ang Panginoon dahil sa binigay niya sa amin ng lakas. Salamat ako na iningatan nila ang aking pamilya ko. Salamat po sa suporta ng Bethany Cubao, Baptist, sila Ma'am Dada at Pastor. Salamat po. Atin pong matutunghayan at papakinggan ang mga natatanging bilang ng ating mga kapatiran na nagpapagamit sa gawain ng ating Panginoon. Before the fall of man, God had a perfect plan to fellowship with us was His desire. But Adam disobeyed, to sin became a slave. Now a perfect sacrifice would be required. An offering has been made, the sins that must be paid, so God and man can reconcile thee. So Jesus said I'll go, because He loves me so. He shed His blood and paid sin's penalty. But Jesus died for me when I was His enemy. A love like this I cannot comprehend. He gave Himself to pay a debt I could not pay. When I was lost, He gave Himself to be my way.
gave His Son. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All I have, Lord, is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All I have, Lord, is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Maraming salamat po at purihin ang ating Panginoon sa natatanging bilang na yan. Kayo po nawa ay magpatuloy sa inyong gawain at paglilingkod sa ating Panginoon. Madadama natin ang pag-ibig ng Panginoon, hindi lamang sa simula ng makilala natin siya. Ito'y magpapatuloy hanggang sa kahuli-hulihan ng ating mga buhay. Sasamahan tayo ng Panginoon through it all.
are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hallelujah. 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 I will sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You'll never let me go through it all. Sama-sama po tayong makinig at mag-aral ng salita ng Diyos na hatid sa atin ng kanyang lingkod, Pastor Evias Acorda. Muli po ay magandang umaga sa inyo lahat. Tayad ako na po sa ating aralin ngayong umaga. At ang pamagat po ng ating aralin ay ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Yan po base po sa ating teksto ngayong umaga sa Joshua chapter 21 verse 43 hanggang 45. At ay po nais basahin po para sa inyo ang tekstong ito sa Joshua 21, 43 hanggang 45. Sabi po sa verse 43, sa gayoy ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang isinumpa na ibibigay sa kanilang mga magulang at kanilang inari
at tumahan doon. At binigyan sila ng kapahingahan ng Panginoon sa palibot ayon sa lahat ng kanyang isinumpa sa kanilang mga magulang. At walang tumayong isang lalaki sa lahat ng kanilang mga kaaway. Sa harap nila, ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang mga kaaway sa kanilang kamay. Verse 45, walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon na sangbahayan ng Israel. Lahat ay nangyari. Atin pong aralin po ngayon ay pamagat nga na ang kabutihan at katapatan ng Diyos. At ang layon po natin ngayong umaga ay atin pong maging kapasyahan na ating pong pasalamatan ang Diyos dahil po sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin. At bilang ating Diyos, tayo rin po ay tumulad sa Kanya. Nanawa po sa ating mga sarili at ating relasyon sa iba ay makita po ang kabutihan at katapatan sa ating kapwa. Bilang pambungad mga minamahal, alam po natin na ang taong 2020 ay isang taong po na talagang wala tayong katiyakan. At ating po hindi nahulaan o naasahan ang mga pangyayari. Maring kung ganun po ang 2020, lalo na po ang 2021. Noong nga po 2020, tayo po ay tinamaan ng COVID pandemic. At meron bang tao na umasa na mangyari ito? Siguro meron po, pero karamihan po ay nagulat. Meron ba nakapaghanda? Siguro iba, pero karamihan po hindi nakapaghanda. At tunay po na dahil po sa pandemic na yan, hanggang ngayon po, may pandemic pa rin, ay marami po na bago sa ating buhay at sa mga buhay po ng mga tao sa buong mundo. Marami pong nagkasakit at marami pong namatay. Ngayon po, bago na, iba na ang ating sitwasyon. Dapat nang mag-ingat sa pagkahawa ng sakit na ito. Kailangan lagi may face mask, face shield, social distancing, hand washing, at wala na po gaanong pagtitipon. Limitado ang pagkabiyahe mga minamahal, ang mga edad, mga may edad na, hindi maaaring basta lumabas dahil sila po ay baka mahawaan. At ang mga negosyo po ay hindi lahat umaanda ng mahusay. Mga iba po ay nalugi, iba ay nagsara na. Garon din po ng paghiwalay ng trabaho sa lugar ng trabaho. Dahil uso nga po yung maraming nag-work from home. At nabago rin po ang minamahal ang uri ng mga negosyo at industriya. Sumikat po, naging laganap ang paggamit ng mga gadgets, mga cellular phones, tablets, at personal computers. Kaya po nang nakaraang pong taong 2020, ito na po na maraming nabago. Ang tanong po ngayon mga minamahal sa 2021, ano mangyayari kaya? Mabago kaya ang lahat ng ito? Tayo ba'y babalik na po sa normal? O baka ito po ay permanente na? Itawag nilang new normal. Tukos po sa sakit na pandemic nga, tukos sa vaccine. Ilan ka magkakaroon ng vaccine? Meron kayang available na vaccine para sa atin? At kung may vaccine nga, ito kaya epektibo? O may side effects kaya ito? O mawala na po ba itong COVID-19? Ito ba ay permanente na sa ating buhay? O magkakaroon po ba ng bagong strain o variant o mutation? O magkakaroon po ba ng iba pang sakit? Ay nga po sa pinuno ng WHO, nakalungkot po, no? Sabi niya, ang COVID-19 daw na pandemic ay hindi maaring hindi po na huling pandemic na mangyayari. Na maaring meron pong darating pa ng mga pandemic pagkatapos po ng COVID pandemic na ito. Kaya po, 2020, walang katiyakan, nagulat tayo. 2021, laging katiyakan. Ano kaya mangyayari 2021 na ito? Kaya po, itong taon na ito ay talagang parang walang katiyakan. As ganito pa ng mga minamahal, napakahalaga na tayo po'y kumapit, tayo po'y lumapit, at sumanda sa ating Diyos.
tayo po'y kumapit at sumanda sa ating Diyos na may katiyakan. Sa panahon po ng mga pagbabago, tayo po'y kumapit sa Diyos na hindi nagbabago. Sa panahon po na hindi natin alam ang mga problema, mga hamon, pagsubok sa ating buhay na tatapat sa atin, mahalaga po na tayo kumapit sa Diyos na laging nakakaalam at laging tapat po sa atin. Noong nga po maging kaaliwan po para sa atin, sabi po ng isa, ukol po sa katapatan ng Panginoon. Sabi niya po, the same everlasting Father who cares for you today will take care of you tomorrow and every day. Either He will shield you from suffering or He will give you unfailing strength to bear it. Ang hindi nagbabago at walang hanggang Ama na nag-alaga sa iyo ngayon ay mag-alaga sa iyo bukas at araw-araw. Hasanggain niya ang paghihirap o bibigyan kanya ng sapat na lakas upang makayanan ito. Maminamahal, anumang pagsubok, anumang hamon, tayo magtiwala po sa ating Diyos. Magtiwala tayo sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. At yan nga po ang dalawang bahagi po ng ating ari ngayong umaga. Una-una po, ang Diyos ay mabuti at ikalawa, ang Diyos ay tapat. Una-una po, ang Diyos ay mabuti, ikalawa, ang Diyos ay tapat. Kaya po noon ng mga minamahal, ang Diyos ay mabuti. Ngayon, paano may kita mga minamahal ang kabutihan ng Diyos? Ang Diyos ay mabuti at may kita kabutihan niya sa kanyang pag-ibigay. Mga minamahal, na may kita ang kabutihan ng Diyos sa kanyang pag-ibigay. Ipinakita po ang kanyang kabutihan sa Israel sa pamamagitan ng pag-ibigay. Kaya po kayo po ay mabuting tao, normal lang po na kayo po ay magbigay. At ganun po ang ginawa ng Diyos sa Israel, dahil siya mabuti, siya po nagbigay sa Israel. Sabi nga sa verse 43, ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang isinumpa na ibibigay sa kanilang mga magulang. Sila po ay binigyan ng tagumpay ng ating Panginoon. Binigyan ng lupain at binigyan ng tagumpay. Sabi nga po sa verse 44, binigyan sila ng kapahingahan ng Panginoon sa palibot. Binigyan ng Panginoon ang lahat nilang mga kaaway sa kanilang kamay. Kaya nga po ganun ng Panginoon, no? Siya po mabuti at siya po ay nagbigay. At ngayon po siya pa rin ay nagbibigay. Kaya po ng mga minamahal, no? Ang kabutihan ay pinapakita sa pamamagitan ng pag-ibigay. Tulad nga po ng sinabi sa maaring pinakasikat na verse sa Bible, nasabi po roon, ganyan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yan po sa John chapter 3, verse 16. Dahil ang Diyos po ay mabuti, siya po ay nagbigay. Binigay niya po ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay maligtas. Kaya mga minamahal, dahil po ang ating Diyos po ay mabuti, magbigay, dapat po, ganoon din tayo. Tayo ay maging mabuti at magbigay tulad ng ating Diyos. Kung paano pong bahagi ng katangian ng Diyos ang pagiging mabuti sa magitan ng pag-ibigay at ipon tularan ng ating Panginoon sa kanyang pagiging mabuti at sa kanyang pag-ibigay. Ito nga po ay ayon po sabi ng Biblia na, di ba alam po natin, na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ay nga po sa mga Gawa 20:35, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang mabigay kaysa tumanggap. Kaya mga minamahal, adipon po natin Panginoon, di pong gayahin siya po ay mabuti, kaya siya po ay mapagbigay, nawa tayo rin po yung ganun mga minamahal. Tayo ay maging mabuti at tayo ay maging mapagbigay. Maliban mga minamahal na tayo po ay dapat maging mabuti, mapagbigay, tayo rin po ay dapat ay magpakumbaba at magpasalamat. Tayo magpakumbaba at magpasalamat. Sabi nga sa verse 43 man natin teksto, totoo ang mga Israelita, totoo po yan, no? Ay sumakop
inari at nanirahan sa lupain na binigay sa kanila ng Panginoon. Tanong po niyo mga minamahal, bakit sila binigay lupain ating Panginoon? Dahil ba sila yung mabuti? Dahil sila ay gumagawa ng mabuti? Hindi mga minamahal, no? Ang kanila pong pagtanggap ng lupain na yan, hindi po dahil sa kanila, pero dahil po sa kanilang kaaway. Dahil po sa kalooban ng ating Diyos. Sila po ay binigyan ng lupain ng Panginoon, hindi po dahil sa kanilang mabuting katangian o kabutihang nagawa. Ay nga po si Deuteronomy chapter 9 verse 4, sabi po roon, sabi ng Diyos sa Israel, huwag kang magsasalita sa iyong puso pagkatapos na mapalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Na iyong sabihin, dahil sa aking katuwiran, ay pinasok ako ng Panginoon upang ariin ang lupain ito. Na dahil sa kasamaan ng mga bansang ito, ay pinalayas ng Panginoon sila sa harap mo. Maminamahal, pinalayas po ng Diyos ang mga masamang bansa. At hindi po dahilan na kanilang pagkapalayas, sila po yung masama. Hindi po dahil sa mabuti Israel. At ang pagpalayas po ng mga bansa ay pag-ibigay lamang ng Diyos sa Israel. Hindi po dahil sa kanilang mabuting ginawa o mabuting mga katangian. Ito po ay dahil sa kasamaan ng mga bansa at pagkaparoon sa kanila bilang paghatol at pagkatumpay ng Panginoon sa kanila. Kaya po ito rin po sa atin, no? Andaan po natin mga minamahal. Ano man pong meron tayo, anong ating pong tinanggap, ano man ating pagkapala sa buhay natin, yan po ay pawang biyaya lamang ng Panginoon sa atin. Pawang biyaya mga minamahal. Lahat ng nasa atin na mula sa Diyos ay pawang biyaya lamang ng Panginoon sa atin. Kaya sabi nga po sa Santiago chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas sa ating Panginoon na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kanino o kahit anino man ng pag-iiba. Kaya po lahat po na ating ngayong ari-arian, ginagamit, na-enjoy ng mga bagay-bagay, yan po ay biyaya lamang buhat po sa itaas, buhat po sa ating Panginoon. Kaya tayo huwag magmalaki, tayo pwede magmayabang, tayo pagbaba mga sa ating Panginoon, maging humble tayo, at magpasalamat po dahil mabuti at nagbibigay ang Panginoon sa atin. Ikalawa, mga minamahal, ang Diyos po ay nilamang mabuti, siya po rin ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya po ay nangako sa Israel, sabi sa verse 43. At kanya pong tinupad ang kanyang pangako sa Israel. Bakit? Sapagkat siya po ay Diyos na tapat. Sabi sa verse 43, ibinigay ng Panginoon sa Israel ang buong lupain na kanyang isinumpa o pinangako na ibibigay sa kanilang mga magulang at kanilang inari at tumahan sila doon. Sabi sa verse 44, mga minamahal, binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon sa palibot ayon sa lahat na kanyang isinumpa at pinangako sa kanilang mga magulang. Sabi sa verse 45, walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa bahayan ng Israel, lahat ay nangyari. Kaya pag ang Diyos po ay nagsabi o nangako, ayun po isgadong tubay ng Panginoon. Hindi niya maaaring baliin ang kanyang mga pangako. Kaya nga po sa Israel, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ang Diyos po, unang-una, ay lagi may kapangyarihan. Natuparin ang kanyang mga pangako. Walang mahirap sa kanya. At kanyang tuparin ang lahat ng kanyang sinabi at pinangako sa atin. Kaya yun po ang tiwala po ni Abraham, no, sa Romans chapter 4 verse 21. Sabi po roon na si Abraham po ay lubos na nanalig sa Diyos. Nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Ito pinapakalaga maminama sapagkat kumisang po ang tao, nangako, di po ba? Kaya lang, kumisang po lang kakayahan na tuparin ang kanyang pinangako. Kaya sabihin mo gusto niyang tuparin, pero kapos ang kanyang kakayahan. Kaya po, ang mga tao kumisan ay hindi tumutupad sa kanilang pinangako. Limitado ang kakayahan at kapangyarihan ng tao para tuparin ang kanilang mga sinabi. Halimbawa nga po sa pagbayad ng utang, no? So, akala mo okay ang iyong financial.
Nangako ka na magbayad ka sa ganitong panahon, kaya lang biglang di mo naasahan, emergency, nawala ka ng pera, o bilang may pangailangan. Kaya nangako ka, hindi mo magawa, kasi nga hindi mo kaya ang gawin. Kaya po, halimbawa, may sabi sa inyo, na sige, gawin mo yan. Ako lagi sa tabi mo, o sa likuran mo, para tumulong daw sumuporta, ngunit sila rin po ay nawawala. Bakit po? Kasi nga po, minsan yung mga pangyayari natin inaasahan. Pero mga hindi po ganun ang Diyos, mga minamahal. Kapag ang Diyos ay nangako, sigurado mga minamahal, sigurado yan, Kanyang tutuparin. O mga minamahal, kapag ang Diyos ay nangako, Kanyang tutuparin. Sapagkat po hindi lamang niya kayang tuparin ito, kundi tuparin niya mga sapagkat siya po ay hindi sinungaling. Siya po ay tapat. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Kaya sabi nga po sa mga bilang 23:19, sabi po roon, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sabi ba niya, hindi niya gagawin? O sinita ba niya, hindi niya nasagawa? Mga minamahal, lahat ng sinabi ng Diyos, lahat ng pangako niya ay Kanyang ginagawa. Kaya mga minamahal, tayo po ay magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Magtiwala sa Diyos at Kanyang mga pangako. Ano ba mga minamahal? Una-una, pangako ng pag-ibig at habag ng Diyos sa atin. Nangakong Panginoon mga minamahal na siya po ay palagi ang may pag-ibig at habag sa atin. Yan po pangako ng Panginoon at di po paniwalaan yan. Magtiwala tayo. Mga Panaghoy 3:22-23, sabi ng Panginoon, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang Kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagkatapat. O mga minamahal, magtiwala tayo sa pangako ng Panginoon ng pag-ibig at habag ng Diyos sa atin. Pangalawa mga minamahal, magtiwala tayo sa pangako ng pagkilos ng Diyos sa ikabubuti natin. Pangako ng pagkilos ng Diyos na sa ikabubuti natin. Na anuman po ang kalagayan sa ating buhay, anuman po ating sitwasyon sa buhay, tayo makaka-asa mga minamahal, magtiwala tayo na ang plano ng Diyos para sa atin ay laging mabuti. Sabi nga sa Romans 8:28, at nalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nag-iibig sa Diyos, sa mga tuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa Kanyang nasa. Minamahal, magtiwala tayo sa pagkilos ng Diyos sa ikabubuti natin. At pangatlo po, tayo minamahal at magtiwala sa pangako ng tahanan sa langit para sa atin. Meron tayo mga minamahal, maniwala tayo na meron po handang tahanan sa langit ating Panginoon para po sa atin. Kaya sabi niya po sa John 14:1-2, huwag magulumihan ang inyong puso. Magsampalataya kayo sa Diyos. Magsampalataya naman kayo sa akin. Sa bayan ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng dakong kalalagyan. Yung mga minamahal, ang pangako ng Panginoon, panghawakan po natin. Ang pangako ng pag-ibig at habag ng Diyos sa atin, ang pangako ng pagkilos ng Diyos sa ikabubuti natin, at ang pangako ng tahanan sa langit para sa atin. Mga pangako na siguradong mautupad sapagkat ang ating Diyos ay tapat. Kaya mga minamahal, dahil po ang ating Diyos ay tapat sa atin, tayo magtiwala sa Kanya. Hindi lang mga minamahal yun, no? Dahil ang Diyos po ay tapat sa atin, tayo dapat ay maging tapat din sa Kanya at sa ating kapwa. Dahil meron tayong Diyos tapat sa atin, dahil po yung maging tapat sa Diyos at sa ating kapwa. Muna po sabi po sa Biblia sa Psalm 15:1-4, sabi po roon, ang tanong po ay, sino ba ang karapat-dapat sumamba sa Diyos? Sagot po roon, Panginoon. Sinong makapanuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Sagot po roon, na sa mga mata niya ay nagisipag hayo,
nagisip pahayo ang masama, kundi siyang nagbibigay puri sa mga natakot sa Panginoon, na siyang sumusumpa sa kanyang sarili kakasama at hindi nagbabago. Kasi ibang sabi namin sa verse 4, sabi roon, na sa pangakong binitawan, siya'y laging tapat, anuman ang mangyari, salita'y tutupad. So yung mga minamahal, sabi po ng verse na yon, hindi karapat dapat sumama sa Panginoon ay mga taong tapat. Na kapag sila po ay nagsalita, kailang ginagawa ang kanilang sinabi. Kaya kung tayo po ay nais sumama sa ating Panginoon at makita po sa atin ang katapatan, haraparan sa ating Diyos at katapatan po sa ating kapwa. Kaya naman bilang pangwakas sa ating aralin, pag ganito po unang bagay ng taon, asahan po natin na tayo po'y hamunin, di po ba? Na maging tapat sa ating paglingkod sa ating Diyos sa buong 2021. At tama lang mga minamahal yun. Kaya nga po noong Enero 3 sa ating pong aralin, na tayo maging matatag at sumasagana sa gawa ng Panginoon. May ginawa ako mga minamahal, no, na ang higit at mas malagang pundasyon ng tagumpay sa gawain ng Panginoon ay hindi po yung ating katapatan sa Diyos, kundi ang katapatan ng Diyos sa atin. Ang ating magagawa mga minamahal na maging tapat sa Diyos dahil laging tapat po ang ating Diyos sa atin. O mga minamahal, tayo magagawa natin yan na maging tapat sa ating Panginoon. Bakit? Sapagat po ating Diyos ay tapat sa atin. Kaya tayo po magtiwala sa katapatan ng Diyos. Magtiwala na ating Diyos ay tapat sa atin. At sabi nga po ni Matthew Henry, though men are false, God is faithful. Kahit ang mga tao ay huwad, ang Diyos ay tapat. At dahil meron tayong Diyos tapat, at ang Diyos po ay tapat sa atin, nawa makita rin po sa atin ang katapatan na ito sa Kanya, at para sa ating kapwa. Mga minamahal, maging tapat tayo tulad ng Diyos. Maging tapat tayo tulad ng Diyos, maging tapat tayo sa Diyos, at tapat sa ating kapwa. Maraming salamat po. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at katapatan sa amin. Maraming salamat sa paalala sa amin mula sa inyong salita at sa pangaral ngayong umaga. Tunay nga, O Diyos, na lahat ng nasa amin ay mula sa inyo bilang pagkapahayag na inyong kabutihan sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong katapatan na inyong tiyak na tutuparin ang inyong mga pangako mula sa inyong salita. At hindi kukupas o mabawasan man ang inyong pag-ibig at pagmamalasakit para sa amin. Nawa ang inyong palagi ang kabutihan at walang hanggang katapatan ay maging lakas at katatagan naming buhay araw-araw upang huwag kami manghina, malupaypay, o sumuko. At upang kung paano kayo ay palagi ang tapat sa amin, kami rin, O Diyos, ay manatiling tapat sa inyo. At upang kung paano kayo ay mabuti sa amin, kami rin ay maging mabuti sa aming kapwa. Nawa, makita nga, O Diyos, ang inyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ating sambahin ng Panginoon sa pagbibigay. Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito,
sabi ng Panginoon na mahukbo. Kundi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya at pagpapala mo sa amin sa taong nagdaan. Hindi mo kami pinagkulang sa material at pinansyal na pangangailangan ng pamilya. Sa oras po na ito, sa aming pagbibigayan, aming dadalhin sa iyong banal na trono ang aming panalangin sa pagkakaloob ng aming handog, kaloob at ikapu. At sa nalikom na salapi ay muli na maging daluyan ng pagpapala sa iyong iglesia sa lahat ng gastusin nito sa araw-araw. Basbasan mo po ito na magamit din upang umusad ang lahat ng ministeryo ng simbahan at maabot ang maraming kaluluwa sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Magbigay tulong din sa mga pastor at misyonaryo na humahayo dito sa aming bayan at sa ibang bansa upang masapatan ang pangangailangan ng kanyang gawain at gayon din ng kanilang pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo ay manalangin. Ang pagpasalamat ay muli naming ipinapaabot aming Diyos Ama sa iyong patuloy na pagkaloob ng iyong biyaya sa amin. Maraming salamat sa aming katatapos lamang na pagbibigayan ng aming mga handog at ikapu para sa iyong gawain. Pagpalain mo ang salaping amin na likom sa araw na ito, upang magamit sa patuloy na pagsasagawa ng iyong gawain. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito aming pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tunay nga po na kalibuti ng ating Panginoon at siya'y matapat sa habang panahon dahil dakila ang kanyang katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy. Sinag ng buntong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw.
Tayo po ay manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa patuloy mong pag-iingat, paggabay at pagbigay sa amin ng mga pagpapala sa loob ng 1 linggong lumipas. Salamat Panginoon sa kalakasan ng aming espiritu at pananampalataya na patuloy mo kaming pinatatatag sa lahat ng pagsubok na sa aming buhay. Salamat din o Diyos sa patuloy mong paggabay sa lahat ng aming gawain, sa aming pananambahan sa pamamagitan ng teknolohiya. Salamat Panginoon sa mga kapatiran na patuloy mong binibigyan ng kaalaman upang ipagamit sa iyo ang kanilang mga talento, upang magpatuloy ang aming pananambahan. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa tagapaghatid ng inyong mensahe na patuloy niyang ibinibigay ang kaniyang buhay sa gawain at sa mensaheng amin narinig sa araw na ito, naway magsilbi itong gabay sa amin, bagamat kami nagkukulang, naging palalo sa iyong harapan, ay patuloy pa rin ang inyong kabutihan at katapatan sa amin. Kami ay patuloy mong iniingatan at ginagabayan sa aming mga ginagawa sa bawat araw at oras. Naway, masuklian namin ito ng tapat at walang pag-aalinlangan, makapaglingkod sa iyo ng tapat at magampanan ang iyong mga utos ayon sa iyong kalooban. Kaya muli, Panginoon, kami nagpupuri sa iyo at sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo po kami sa lahat ng oras. Kaya ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa mga nanood at nakiisa sa ating pananambahan ngayong umaga. Tayo po ay muling magkita-kita sa susunod na linggo.